Magandang araw sa aking mga friends at sa aking mga followers. Ito po si Miss Anissa at magdi-discuss po tayo ngayon regarding po sa isang topic. Tayo po ay mag-discuss regarding sa sakit sa balat na nangyayari po sa ating mga babies, kiddos, at maski po sa mga adults. Kasi po ito po ay fungi. Okay, ito po ay dala ng fungal infection or fungal bacteria. So, ito po yung tinatawag na tinea. Okay, this is a very like a scientific name or this is what you call a tinea. Or ito po in overall sa buong katawan, saan man yan tumubo, it what you called ringworms. Pero, ito po nakadepende, ang tawag po dito ay nakadepende kung saan po ito tumutubo. Kung ito po ay tumubo sa paa, ito po yung tinatawag natin na alipunga. Okay? So, ito po tumubo sa iba nating katawan, ito po yung tinatawag nating buni. Okay po? At may iba't iba rin pong tawag yan na tinea. Okay? Halimbawa po yung mamaya ako sabihin sa inyo yung mga tawag regarding na yung mga picture also na ipapakita ko sa inyo mamaya. So, ito po, ano po ba ito munang tinea or itong ringworms? Okay, ito po ay mula sa isang fungal bacteria na kung saan ay talaga namang napakasakit sa ulo pag nagkaroon ka nito at isa mai-stress ka talaga kasi napakakati niya. At saka, syempre, iisipin natin paano ito mawala. Okay, is attention. Sa halip na mawala is kumakalat siya, lumalaki. Okay? So, bakit po ba sinabing ringworms? Galing ba ito sa bulate? Ay, hindi po. Ito po ay hindi galing sa bulate. Tulad ng sinabi ko kanina na ilang beses, ito po ay fungal infection. Okay? So, ito po ay kaya po tinawag na ringworms kasi po unang-una ito po ay nagfo-form ng ring or bilog. Para siyang ring, ito po ay pabilog. Kaya po ito yung worms kasi po ito po ay parang lumalaki o kumakalat. Para siyang bulate na bilog, ganun siya. So, paano natin malalaman kung yun ba ay buni? Okay, so papakita ko po sa inyo ang picture ng buni. Ganyan po siya. Siya po'y bilog, mapula, minsan po maitim, depende rin po siguro sa reaction sa balat. Tapos, ang panabi po niya, para siyang dry, okay, dry siya, na yung panabi po niya is bilog po na magaspang, na parang may butlig-butlig siya, na yung butlig po yun po yung parang mamasa-masa, o parang nagtutubig siya. At yun po, kapag po yun ay nagtubig, yan po ay kumaat na ihawak po ninyo sa ibang parte ng inyong katawan, yun na po yung kumakalat. Okay? So, halimbawa, magsisimula po siya sa isang pirasong butlig, tapos napisa po yung butlig, o di kaya po nagtubig yung butlig, yung pong napuntahan ng tubig ng butlig na yon, yun po ay magfo-form na rin po ng panibagong bilog niyang ganyan. Tapos hanggang sa lumaki siya. Tapos na lumalaki po yan. Kaya po yan po yung sinasabing lumalapad. Okay? So, kaya po talaga napaka-problematic po talaga ng mga kababayan natin o kahit na sino man na magkaroon po ng buni or ringworms kasi hindi po ganun kadali yung mawala o gamutin ang buni. Although, ito po naman po yung nagagamot, okay, ito po yung nagagamot doon po sa over-the-counter medicine. Okay? Kung ang buni po ninyo ay bago pa lang or nandun pa lang tayo sa parang light cases pa lang po yung buni or isang piraso pa lang or bago pa lang siya tumutubo, ganyan. Kasi po minsan yung tao, tinutubuan kalimitan po is inside of our body, tulad po na sa tiyan, sa singit, okay, sa kilikili, sa private part po natin, sa yan po tinutubuan yan. Bakit po? Kasi po minsan yan po nakukuha sa maduduming underwear. Okay, kung kayo po ay mahilig mag-ukay-ukay, ayan, kalimitan po yan, kahit po labhan po ninyo yan, kailangan po talaga bantuan nyo yan ng
mainit na tubig or planchahin ninyo para sigurado kayong patay ang mikrobyo. Okay? Or ibilad nyo sa araw. Basta wag nyo kagad na basta pagkabili nyo, isang laba lang tapos suot agad. So, make sure po na talagang ini-sterilize po ninyo yung damit na binibili nyo sa ukay-ukay. Kahit nga po bago hindi po natin masasabi kung saan po sumiksik yan bago po ninyo mabili. Diba? So, mag-focus na lang po tayo regarding po sa atin. Wag na po muna sa baby. Kasi sa baby naman po, ganun din naman po yung medication. Okay? Although, baby, mas sensitive sila. Okay? So, basically, nangyayari to, karaniwan na nangyayari ang buni is yung medyo lumalaki-laki na. Kasi ang baby, alaga pa natin yan. Sensitive pa tayo. So, hindi pa ganun na madaling mapuntahan ng buni ang baby, di ba? So, pag medyo lumalaki-laki na siya, naglalaro na siya, humahawak na siya ng lupa sa labas, ganyan. So, doon na po nagsisimula yung maaaring makontaminate siya o maaaring makakuha siya ng mga fungal bacteria na papasok sa kanyang katawan. So, iba naman po yung pangyayari sa ating tineya sa paa, yung pong sinasabi natin na buni sa paa or athlete's foot. Ito naman po ay nangyayari kapag ang paa ay laging basa. Okay? Laging basa or lagi kayo nasa may swimming pool or yung labas ng bahay nyo, may gripo or meron yung parang tubig, tambakan ng tubig, mga bato-bato doon na basa, tapos laging tumatapak doon si baby, tapos yung bata o kahit ikaw pa, basta pag ang paa mo laging basa, halimbawa basa ka tapos nakasapatos ka, nababasa yung paa mo, hindi mo kaagad na natutuyo, ganyan. So, it can be cause of itching, tapos kakamutin mo yan hanggang sa magkaroon na siya ng sugat, hindi mo alam fungal na pala yun, diba? So, yun na yung nagpo-form na yung kanyang athlete's foot o yung kanyang alipungan. So, yun po ang sistema o yung paano nagsisimula ang buni sa katawan. So, kung halimbawa nagkaroon na po kayo na yung, siyempre simulan nyo yung para makakati-kati muna, diba? So, kakamot-kamutin nyo, tapos hanggang sa may mapasin na kayo, parang may tinitiris-tiris na kayo, parang tagihawat na, titiris-tirisin nyo na yan, tapos hanggang sa pumutok na siya, tubig pala yun, tapos doon na po yung magsisimula na parang kakalat-kalat na siya dyan. Okay, mabilis pong kumalat, mabilis lumaki. Tapos, pakiramdam nyo, parang siyang dry, pero bakit yung panabi basa? Buni po yun, okay? So, ano po ba yung gamot na pwede natin i-apply? Okay, ano po yun? Kapag mild pa lang po, makakabili pa po tayo sa mga pharmacy ng over-the-counter medicine or yung tinatawag natin na fungal cream. Okay? Fungal cream, pwede po kayong bumili niyan or pwede naman po ninyong sabihin doon sa pharmacy person na gamot po sa tineya. Okay? Okay. So, dati po kasi, i-open ko na sa inyo, when I was small, I think I was 11 years old doon. Okay? So, nagkaroon ako niyan dito sa may bewang. Kasi maybe because parang nagsuot ako noon ng damit na binili ko yata sa isang maliit na mall sa malapit lang din sa amin. So, sinuot ko siya. Tapos, parang doon nagsimula yung pangangati nun. So, nagkaroon ako, maliit lang siya, maliit lang. Tapos, sabi ko, parang lumalaki siya. Tapos, pabili ko siya. So, syempre, napakabata ko pa. Nahiya ako magsabi sa parents ko. Kasi, baka, alam mo na yan, syempre, di ba, yung pagka yung lumalaki-laki na ganyan, takot ka na ipakita yung katawan mo, di ba, nahihiya ka na, ganon. So, sabi ko, na problema talaga ako. Tapos, yung ano ko, yung short ko, yung bewang, yung pinakang ano ng bewang dito na short, nababasa siya kasi nga gawa nga ng, di ba nga nagtutubig, tapos lumalaki siya siguro naghanggang ganito siya. Then sabi ko, ano kayang gagawin ko dito? Napakakati talaga, gusto ko kamutin talaga ang kati-kati niya. Ngayon, hanggang sa nagkaroon ng another one. Sa halimbawa lang dito yung bilog, kinamit ko ng kinamot, nagkaroon na naman dito. Kasi nag-isip ako, sabi ko, paano kaya ito mawawala? Sabi ko, wala pang internet noong time na yun, wala pang Google, hindi ka pa makapag-research, okay? So, ang ginawa ko, bumili ako ng up solution, okay? Salicylic acid, okay? So, yung up solution talaga, inano ko siya, yung nilagay ko siya sa cotton buds, tapos dinampi ko siyang ganyan,
napakasakit talaga. Sabi ko, grabe ang iyak ko nun. Tapos pinahid ko siya ng pinahid. So, inaisip ko, pag may reaction, may action. Yun ang So, nagwo-work siya kasi masakit nagwo-work. Sabi ko ngayon, nilagyan ko siya, nilagyan. Tapos, alam niyo yung nangyari? Para siyang nasunog. Nangitim siya na para siyang matigas. Okay? Hanggang sa natutuklap siya. Okay? So, tinuklap ko siya. Sabi ko, tapos naging balat na lang siya. Yung parang, skin na siya. Wala na yung rough. Wala na yung parang pinakambuni niya. Okay? Pero yung panabi is still have, meron pa rin yung bootleg. Okay? So, akala ko wala na siya kasi natanggal ko na napuknat ko na, gawa nga ng salicylic acid. Tapos napansin ko, sabi ko, bakit gano'n? Nagtutubig na naman siya. Siguro maybe after 3 days, ganon, bumalik siya. Sabi ko, hala, bumabalik para yun. Sabi ko, seriously, until now, hindi alam ng parents ko na nangyari yun sa akin. So, nilagyan ko na naman siya ng up solution. Tapos, sinabi ko sa isip ko, hindi ko to titigilan hanggat hindi to nag-o-okay. Nilagyan ko siya ng nilagyan. Tapos, yun, natutuklap siya. Tapos, lalagyan ko ulit. Tapos, kahit na balat na lang siya, kahit wala na yung bootleg, nilalagyan ko pa rin. Kino-continuous ko yung paglalagay ko. Hanggang sa, sabi ko, wala nang Makati, wala na, hindi na siya pinapakiramdaman ko pa rin. So, hindi na siya Makati, wala na. So, doon ko naisip na sabi ko, is a fungal. Kasi nga, ang alam ko, yung salicylic acid is gamot sa fungal. Okay? So, isa kasi, because yung an-an, kung tawagan, yung puti-puting, fungal din yun pero it's a different kind of tinea. Okay? So, dito tayo ngayon muna sa ringworms. So, yun, ngayon, meron na ngayon na nabibili na mga cream na lang. Kasi yung up solution na nabili ko noon, that was liquid. Okay, yung liquid, yun yung maamoy. Oo, yun yung binili ko. Tapos, nawala na siya. So, hindi na siya bumalik, ganyan. Tapos, naisip ko, siguro yun, bonus siguro yun. Sabi ko ganon. Kasi, siya, hanggang sa nagkaroon na ng internet, ganyan, hanggang sa nalaman ko na, ay, oo, noon, umalit pa ako, nagaganto ako. So, hindi ko kinakahiya yun because I learned from my experience. Pero hindi naman siya kumalat, di ako nakahawa. I'm very careful to myself. Talagang kinip ko yung sarili ko, naging hygienic ako noon. Never ako naging burara na yung sinuot kong damit is ikakalat ka no. After I wear my clothes, kapag magkapalit ako nung time na yun, nilalabhan ko kaagad siya and separate dun sa damit ng family ko, ng parents saka ng sister ko. So, hindi sila nagkaroon ng ganyan. So, siguro alam ko talaga, kasi nung time na yon, nakabili ako ng pink na short na gustong gusto ko. So, I think I got that from that. Okay, so, wag kayong basta-basta magsusuot ng damit, lalo na kung bagong bili ninyo. Kailangan labhan nyo mabuti, ikulan nyo, plantsahin nyo para mamatay yung pinakang bacteria, kung meron man siyang bacteria. Kasi hindi natin alam kung saan yung galing bago natin binili. Okay. So, ngayon, yun po ay tungkol po doon sa mga fresh or mga mild cases. Ngayon, pag po ito naging severe, okay, halimbawa po tulad po ng sinasabi ko na, kung siguro yung nangyari sa akin, siguro ay hindi ko nagawa ng paraan, o hindi ko naisip na gamutin, siguro lumaki yun ng lumaki, diba? Kumalat yun ng kumalat siguro. So, that will become severe. Okay? Ang severe po is yung malala ng cases. Kasi kung makikita po natin, syempre nag-search din po ako ng picture para po ilagay dito sa ating vlog. Nakakita ko lang talagang grabe ang mga itsura talaga na parang lechon na. As in, parang luto na yung balat. Okay? So, parang hindi na siya, parang iba na yung itsura. Talagang naluto talaga ng ringworms. So, siguro, yun yung mga sinasabi natin na severe cases. Kapag po severe cases na, pumunta na po kayo ng doktor or ng dermatologist. Kasi po, hindi na po yun makukuha ng cream lang or ng up solution. Kailangan nyo na po ng oral medication para dyan. Meron po tayong tinatawag na mga antifungal medicines na oral. Pag po sinabing oral, din yung iniinom, itinetake po yun, pinapasok sa katawan, para po yung system ng katawan natin, yun na po sila yung lalaban para doon sa fungal na kumapit sa inyo.
Okay? So, ngayon, kapag po yan po ay, kung kayo ay tinubuan dito naman sa scalp, okay? Sa ulo, sa scalp, ang nangyayari po yan, nagiging tendency talaga yan, talaga pong nalalagas ang buhok. O parang nagkakaroon ng panot, napapanot yung buhok nyo kasi natatanggal siya tapos magmamark lang dyan yung bony o yung ringworms na yon. Tapos, pag po tinubuan naman kayo sa mga private parts nyo, sa mga kilikili o sa singit-singit nyo, minsan dito sa may puwet nyo, ganyan. So, tumutubo kasi, basta may balat, kaya niyang tumubo. Kapag yan po tumubo sa mga private parts natin, ang inyong ringworms, yan po ay meron din pong special cream or separate cream na pwedeng ilagay dyan. Kasi po, yan pong mga masiselan na yan, hindi po pwedeng gamitan ng mga strong antifungal. Kasi po, baka masira po o makapasok po sa inner part po natin, lalo na po kung sa private part po tumubo. So, kailangan po ikonsulta nyo yan sa inyong dermatologist para maresetahan po kayo ng tamang fungal cream na pwede ninyong gamitin. Kasi nakadepende rin po yan lalo sa baby. So, mild kailangan talaga doon. Tapos sa adult, kung ikaw ba yung babae, kung ikaw ba yung lalaki, ano bang edad mo, may allergy ka ba? So, marami pong bagay na kailangan i-considering regarding po sa pag-prescribe. Kahit po yan ay cream or oral medication. So, about nga pala dun sa scalp, meron din pala tayo tinatawag na antifungal shampoo. So, yun po yung nire-reseta din po yun ng mga doctor or ng mga dermatologist pag po ang fungal ay nasa anit. Okay po? So, yun po, hygiene. Okay, hygiene po napakahalaga. Tulad po ng sinabi ko, ang damit po, alam nyo po, ang pagpaplansya ng damit ay hindi lang po yan kaartehan o hindi lang po yan para sa mga sinasabi nating mga mayayaman lang o doon sa mga uniform lang po ginagamit. Hindi ko naman po sinasabi sa inyo na kailangan lagi nakaplansya ang damit nyo, pero sometimes kailangan po ninyong pasadahan ng plancha ang inyong mga damit, lalo na po damit ng mga baby. Kasi po, it is one of the purpose po nun is patayin yung bacteria na paaaring kumapit doon sa isusuot ni baby. Okay? So, tuwalya, bedsheet, basta kung ano man po yung nalapat sa kanya. So, ipapakita ko po dito yung pong mga picture ng mga iba't ibang uri po ng ating tinea or ng ating ringworms. So, tulad po ng sinasabi ko, ito pong sa paa, ito po yung tinatawag natin na alipunga or at least po ito po yung tinatawag na tinea pedis. Okay? Tinea pedis po yan. Yan po yung sa paa o yung po tinatawag nating alipunga. Ang susunod po dyan ay yung pong sa scalp na tinea capitis. Yan naman po yung sa scalp. Okay? So, susunod po din yan po sa mga kilikili o doon po sa mga singit-singit, mga private part po natin. Yan po yung tinatawag na tinea cruris. Yan, tinea cruris. At yun naman po para po sa ibang parte ng ating katawan, tulad po ng tiyan, likod, binti, hita, braso. Ito po yung tinatawag na tinea corporis. Yan po. So, kung makikita po ninyo, ganyan po, kilalanin ninyo yung tinatawag natin na ringworms. Okay po? So, yun lang po, mga ka-frenny, mga mamshi at mga papshi. Ingatan po natin ang ating mga sarili, ingatan po natin ang ating mga anak. Mas maganda po kasi yung lumalaki sila nang wala silang nagiging sakit. Ayan. So, wag po natin kakalimutan din na pakainin ang mga baby natin ng mga masusustansyang pagkain at ang mga pagkain magaganda siyempre sa kutis. Okay? So, pag-usapan po natin yan sa susunod natin topic kung ano ba yung mga pagkain na likas na nakapagpapaganda ng kutis, diba? So, para naman po, hindi tayo problema na maging magaspang o maging masusugatin o makakapitin ng fungal or ng mga bakterya na makasisira sa balat ang ating mga anak.
Okay po, ito po si Miss Anisa at nagpapasalamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.